Ang kwentong ito ay tungkol sa isang amang lasinggero na walang awang binugbog ang 8 years old niyang anak hanggang sa ito ay mamatay. Sino ang ama na ito at bakit niya ito nagawa sa kanyang anak? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Taong 2010 ay nagkakilala sina Roy Canlaon at Ivy Joy Cabrera. Pinakilala sila sa isa't isa ng kanilang common friend sa isang okasyon. Si Roy ay nagtatrabaho bilang isang karpentero noong mga panahon na iyon. Sa unang pagkikita pa lang ng dalawa ay tila nagustuhan na nila ang isa't isa. Ayon kay Ivy, si Roy ay sweet at pinangakuan daw siya na mamahalin siya nito. Dahil doon kaya't pumayag si Ivy na manligaw ito sa kanya. Naging mabait daw sa kanya at sweet si Roy nung panahon na ito ay nanliligaw. Naging palagay ang loob niya na mamahalin siya nito kaya't matapos ang isang linggo nitong panliligaw ay sinagot niya agad ito. Tuwang-tuwa umano si Roy nang sagutin siya ni Ivy. Napagdesisyon na ng dalawa na magsama na sa iisang bahay kaya't sila ay nag-live-in. Ang dalawa ay nanirahan sa Barangay Fatima sa General Santos City. Sila ay nabiyayaan ng mga anak at ang bunso nilang anak ang pinakapaborito ni Roy ayon kay Ivy. Ang bunso nilang anak ay kinilalang si Yuri Canlaon. Ito daw ay malambing at masayahing bata kaya naman gustong-gusto ito ng kanyang ama. Noong mga panahon na iyon ay hindi na nagtrabaho si Ivy dahil ayon sa kanya, gusto daw ni Roy na sa bahay na lang siya para alagaan ng mga anak. Si Roy ang nagtatrabaho para masustentuhan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Noong una ay naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Naging good provider naman umano si Roy at mabait na ama. Ngunit habang tumatagal ay nagbabago at lumalabas ang tunay na ugali nito. Ang dating masaya nilang pagsasama ay napalitan ng pagdurusa at nauwi sa trahedya. Kwento ni Ivy, mahilig daw uminom ng alak si Roy. Ginagawa niya raw itong pampalipas oras kapag siya ay naiinip. Noong una ay ayos lang daw sa kanya ang pag-inom ni Roy. May mga pagkakataon pa nga na inaasikaso niya ang kanyang asawa at mga kaibigan nito kapag umiinom sa kanilang bahay. Ngunit habang tumatagal daw ay napapansin niya na halos gabi-gabi na itong umiinom. At kapag nakainom na ng alak ay nagbabago umano ang ugali nito. May mga pagkakataon pa na kahit mga kaibigan nito ay nakakaaway niya dahil sa sobrang kalasingan. Madalas daw magugulat na lang si Ivy dahil may pupunta sa bahay nila at sasabihin na napaaway si Roy. Kaya't dali-dali siyang pumupunta sa pinagtatrabahuhan nito para sunduin. Dahil sa ganoong gawain ni Roy ay marami na ang taong nagagalit dito. Dumating pa sa punto na gusto na siyang ipabarangay ng mga taong nakakaaway niya. Maging ang mga kapitbahay ni Roy ay alam kung ano ang ugali nito kapag nalalasing dahil madalas nila itong masaksihan. Sa paglipas ng panahon ay tuluyan na umanong nagbago ang ugali ni Roy ayon kay Ivy. Nung si Ivy ay nagdadalang tao sa kanilang panganay na anak ay madalas daw uminit ang ulo ni Roy sa kanya. Hindi na raw ito nakikinig sa kahit anong payo na sinasabi niya. Pinapairal daw lagi ni Roy ang init ng ulo at kahit na daw mali ay ipipilit niya na tama pa rin siya kaya laging nauuwi sa away ang pag-uusap nilang dalawa. Ang dating panduduro lang daw sa kanya ni Roy ay nauwi sa pananakit dahil hindi nito makontrol ang sarili kapag lasing. Dagdag pa ni Ivy, naninira na din daw ng gamit sa bahay si Roy kapag nagagalit. May pagkakataon pa daw na sinuntok ni Roy ang kanyang tiyan kahit siya ay buntis sa kanilang panganay na anak. Tuwing sinasaktan ni Roy si Ivy ay umuuwi ito sa kanyang ina. Nagsusumbong ito kaya naman galit na galit ang ina ni Ivy kay Roy dahil sa pananakit nito sa kanyang anak. Sa galit ng ina ni Ivy ay pinapalayo na niya si Roy sa kanya. Aniya ay kaya niyang buhay ng kanyang anak at mga apo. Hindi umano nagkulang ng paalala ang ina ni Ivy sa kanya. Ngunit kapag humihingi ng tawad si Roy sa kanya ay pinapatawad niya ito dahil ayaw niyang mawalan ng ama ang kanyang mga anak. Hindi rin umano siya nagsusumbong sa mga otoridad kahit paulit-ulit na siyang sinasaktan dahil ayon sa kanya ay mahirap lumaki ang mga bata na may broken family. Ang matinding kalbaryo at pasanin ni Ivy sa kinakasama ay tumindi pa ng tumindi. Nang ipanganak niya ang pangalawa nilang anak noong 2013 ay hindi niya na maasahan ang tulong ng kanyang kinakasama.
Sa tuwing magpapatulong daw siya sa pag-aalaga ng bata ay ayaw nito. Lagi daw siyang nakahiga at kapag uutusan ni Ivy ay nagagalit ito. Kaya hinayaan na lang daw siya at si Ivy na lang ang gumagawa ng lahat ng gawain kahit nahihirapan ito. Napansin din ni Ivy na sinasaktan na ni Roy ang kanyang panganay na anak na labis niyang ikinabahala. Taong 2014 ay nabuntis muli si Ivy sa pangatlo nilang anak. Noong panahon na iyon ay inakala niya na magbabago na si Roy. Ngunit nagkamali siya at mas lumala pa ito. Dahil noong mga panahon na iyon ay nagagawa na siyang saktan ni Roy sa harap ng ibang tao. Kahit labis siyang napapahiya sa pinaggagawa ni Roy ay nagtiis pa rin siya. Ayon sa kanya, alam niya daw sa sarili niya na martir siya. Pero mas inisip niya pa rin ang kapakanan ng mga anak niya para hindi sila mawalan ng ama. Sa loob ng 9 na taon ng pagsasama nila ay puro pasakit ang binigay ni Roy sa kanya. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa na magbabago pa ito. Sa kabila ng pagtitiis ni Ivy ay patuloy na nalulong si Roy sa bisyong alak. Ayon sa interview kay Police Staff Sergeant Junalyn Himalay ay hindi na daw mabilang ni Ivy kung ilang beses siyang sinaktan ni Roy, pero pinilit niya itong itago para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Dagdag pa nito na bakas sa mukha ni Ivy ang pambubog sa kanya ni Roy dahil nag-iwan ito ng mga marka. Tumagal pa ang pagdurusa ni Ivy sa kamay ni Roy. Akala ni Ivy ay pagiging lasinggero at mapanakit lang ang magiging problema niya rito. Ngunit noong taong 2016 ay naging irresponsable na rin ito sa kanyang mga obligasyon bilang isang ama. Ayon kay Ivy ay madalas na daw itong hindi umuuwi sa kanilang bahay. May pagkakataon pa na makalipas ang 4 na araw ay tsaka lang ito umuuwi. At kapag dumating ito ay 300 pesos lang na ibibigay niya kay Ivy. Hindi malaman ni Ivy kung paano niya pagkakasyahin ang perang iyon sa pangangailangan nila ng kanyang mga anak. Kaya naman kinumpronta niya si Roy. Dahil sa pagkumpronta niya ay nagalit si Roy. Sa sobrang galit niya ay kinuha niya ang kanyang mga damit at akmang aalis na. Ngunit tinanong siya ni Ivy kung saan siya pupunta. Ang tanging isinagot lamang ni Roy ay makikipaghiwalay na siya. Nagulat si Ivy sa isinagot ni Roy. Maraming beses niya daw pinakiusapan si Roy na pag-usapan muna nila ang problema bago umalis. Ngunit desidido na si Roy na umalis at makipaghiwalay sa kanya. Ayon kay Roy ay wala na silang dapat pag-usapan pa. Labis ang sakit na naramdaman ni Ivy sa ginawa ni Roy. Ayon sa kanya ay siya pa ang sinisisi ni Roy kung bakit siya nagkaganon. Dagdag pa ni Ivy, dapat siya umano ang may lakas ng loob makipaghiwalay kay Roy sa dami ng kasalanan na ginawa nito sa kanya. Ngunit si Roy pa daw ang malakas ang loob makipaghiwalay. Dahil sa nangyaring iyon ay nag-isip si Ivy kung paano niya mabubuhay ang mga anak niya. Napagdesisyonan niya na magtrabaho sa ibang bansa para kumita ng pera upang masustentuhan at mapag-aral ang kanyang mga anak. Habang pinoproseso ang kanyang mga papeles papunta sa ibang bansa, ay iniwan niya ang mga anak niya sa pangangalaga ni Roy. Madalas niya daw dalawin ang kanyang mga anak habang hindi pa siya umaalis, ngunit hindi daw iyon nagustuhan ni Roy. Tinanong din daw siya ng kanyang mga anak kung saan siya pupunta. Ang tanging na isasagot na lang niya ay magtatrabaho siya sa ibang bansa para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Noong taong 2017 ay lumipad si Ivy papunta sa Saudi Arabia. Siya ay magtatrabaho bilang isang domestic helper. Kahit masakit sa kanya na mawalay sa kanyang mga anak ay tiniis niya ito para mabigyan sila ng magandang buhay. Madalas daw ay nagpapadala si Ivy ng sustento sa kanyang mga anak, gaya ng grocery at mga bigas, ngunit ayaw daw itong tanggapin ni Roy. Ani Roy ay hindi daw niya kailangan ang pera ni Ivy. Para maibsan ang pananabik niya sa kanyang mga anak, ay madalas niya itong tawagan ng palihim para hindi siya makita ng kanyang amo. Buong akala ni Ivy ay nasa maayos na kalagayan ang mga anak niya sa kamay ng kanilang ama, ngunit mali ang inaakala niya. Lingid sa kanyang kaalaman ay pinagmamalupit pala ang mga anak niya ng kanilang ama. Kaya't madalas daw sabihin ng mga anak niya pag nagkakausap sila sa telepono na kunin na sila at ialis sa pangangalaga ng kanilang ama. Ang init ng ulo noon na ibinubunton ni Roy kay Ivy ay napunta sa mga anak niya simula nang umalis siya. Ang madalas niya daw pagbuhat kamay ay ang kanyang anak na panganay.
Ayon kay Ivy, ay hindi naman nagsusumbong ang kanyang mga anak sa pagmamalupit ng kanilang ama, kaya inakala niya na ayos lang ang lagay ng mga ito. Makalipas ang 2 taon ng pagtatrabaho niya sa Saudi ay umuwi siya sa Pilipinas. Agad-agad siyang dumiretso sa bahay na tinitirahan ni Roy para puntahan ang mga anak. Ngunit ang dapat sanang masayang pagkikita nila ay naudlot dahil ayaw ipakita ni Roy ang mga anak nila sa kanya. Ayon kay Roy ay inabandona na umano ni Ivy ang mga bata kaya wala na siyang karapatan na hiramin ang mga ito. Dahil hindi na alam ni Ivy ang gagawin niya para makasama ang mga anak, ay lumapit siya sa barangay para humingi ng tulong. Nagharap sa barangay ang dating magkarelasyon na sina Ivy at Roy. Sumbat ni Roy sa kanya ay wala siyang karapatan na hiramin ang mga bata dahil inabandona niya na ang mga ito. Pinabulaanan naman niyon ni Ivy. Ayon kay Ivy ay nagtrabaho siya sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak niya. At dahil hindi sila magkasundo sa pag-uusap ay gumawa na lang ng kasulatan ng kapitan ng barangay. Pinanigan ng barangay si Ivy at nagkasundo sila na ipapahiram ni Roy ang mga anak nila sa kanya. Kaya si Ivy sa naging resulta ng pagpapabarangay niya kay Roy dahil nakuha at nakasama niya ang kanyang mga anak kahit sa maigsing panahon lang. Dahil makalipas lamang ang ilang buwan ay aalis muli si Ivy para bumalik sa ibang bansa. Labis ang lungkot na naramdaman ng kanyang mga anak sa pag-alis niya. Ngunit wala silang magawa dahil para naman sa kinabukasan nila kaya umalis muli ang kanilang ina. Lingid sa kaalaman ni Ivy na sa pag-alis niya ay iyon na pala ang umpisa ng kalbaryo na pagdadaanan ng kanyang mga anak. Noong 2019 ay muling umalis si Ivy para ayusin ang kanyang mga papeles papunta sa ibang bansa. Nang siya ay makaalis, ay agad-agad kinuha ni Roy ang kanyang mga anak sa pangangalaga ng kanilang lola. Walang nagawa ang lola nila kundi ibigay ang mga bata dahil pinagbantaan daw siya ni Roy dala ng sobrang kalasingan. Hindi naman daw nagdalawang isip na sumama ang bunsong anak nila na si Yuri dahil mahal nito ang kanilang ama. Ayon kay Ivy ay napabayaan ni Roy ang kanilang mga anak. Gawa ng kalasingan ni Roy ay hindi niya nagagawang asikasuhin ang kanyang mga anak kaya naman madalas magutom ang mga ito dahil walang makain. Kung hindi naman daw lasing si Roy ay busy ito kakalaro ng mobile games at kung aabalahin daw nila ay magagalit ito at papaluin sila. Isang gabi, dala ng sobrang gutom ay tumakas ang magkakapatid habang natutulog ang kanilang ama para pumunta sa bahay ng kanilang lola dahil buong araw na daw silang hindi kumakain. Ang pagtakas na iyon ay paulit-ulit nangyari dahil sa kapabayaan ni Roy sa mga anak. Sa pag-alis muli ni Ivy patungo sa ibang bansa ay dala-dala niya ang pangarap niya na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Habang nag-aayos ng papeles si Ivy ay madalas tumawag ang kanyang mga anak. Nang minsan tumawag ang kanyang mga anak ay humiling umano ang bunso niyang anak ng bisikleta. Nais daw nito ng bisikleta kaya naman nagpapabili ito sa kanyang ina. Nangako naman si Ivy na bibilan niya ito kapag siya ay nakabalik na sa ibang bansa. Masayang-masaya umano ang batang si Yuri dahil sa pangako niya. Nangako umano ito na mag-aaral siyang mabuti para matupad ang pangarap niya maging isang pulis balang araw. Ngunit ang hindi alam ni Ivy ay hindi na pala niya matutupad ang pangakong iyon sa kanyang anak na si Yuri. January 23, 2024, nakatanggap si Ivy ng text mula sa kapatid ni Roy. Ayon sa text message ay nasa ospital ang anak niyang bunso na si Yuri. Agad-agad naman tumawag si Ivy sa kapatid ni Roy para tanungin ang nangyari. Nang makausap niya ang kapatid ni Roy ay sinabi daw nito na hindi nila pababayaan si Yuri at tatagan daw ni Ivy ang loob niya para sa anak. Noong panahon na iyon ay labis ang kaba na nararamdaman ni Ivy dahil kritikal ang lagay ng bunso niyang anak. Agad-agad gumawa ng paraan si Ivy para makauwi sa General Santos. Makalipas ang 2 araw ay nakauwi si Ivy at agad dumiretso sa ospital kung saan naroon si Yuri. Ngunit pagdating niya ay isang napakalungkot na balita ang bungad sa kanya ng doktor. Dahil ang bunso niyang anak na si Yuri ay wala ng buhay nang dumating siya. Ayon sa doktor ay hindi na kinaya ng puso nito at siya ay na-cardiac arrest noong 3:00 ng madaling araw. Labis ang sakit na naramdaman ni Ivy sa pagkawala ng anak niyang bunso na 9 years old pa lang nung panahon na iyon. Masakit daw kay Ivy na makita na gano'n ang sinapit ng walang kalaban-laban niyang anak.
Ayon sa kanya ay malala ang tama ni Yuri sa ulo nito dahil paghawak niya ay malambot ang ulo nito na tila nalamog. May tama din umano sa mukha ni Yuri at may dugong lumabas sa tenga nito. Bali din ang braso nito at may kagat sa kanyang hita. Hindi niya raw halos makilala ang itsura ng anak nang makita niya ito. Base sa medico legal, ang naging sanhi daw ng pagkamatay ni Yuri ay cardiopulmonary arrest secondary to severe head injury, secondary to alleged mauling o matinding pagkakabugbog. Sa kaparehas na araw din nang isugod si Yuri sa ospital ay pumunta ang tita niya sa General Santos City Police Station para i-report ang nangyari. Agad-agad naman nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa mga otoridad, na makarating sila sa pinangyarihan ay naabutan nila ang lasing na si Roy. Kaya naman ay tinanong nila ito tungkol sa nangyari kay Yuri. Noong mga sandaling iyon, dahil na rin sa testimonya ng kanyang mga anak, ay dinakip siya at inaresto ng mga otoridad. Base sa investigasyon ng mga pulis, hapon ng January 2, 2024, nagkakasiyahan ang mga kakapatid sa kanilang bahay habang umiinom ang kanilang ama. Inutusan daw sila ng kanilang ama na bumili ng alak ngunit hindi nila nasunod iyon. Kaya't umalis na lang daw si Roy at pag uwi nito kinagabihan ay nadatnan niyang natutulog ang kanyang mga anak. Naghanap umano si Roy ng makakain at nang makita nito na walang pagkain ay ginising niya ang mga anak para paglutuin. Ngunit gawa ng sobrang antok ay bumalik muli sa pagkakatulog ang mga bata at hindi sinunod ang utos ng kanilang ama. Dahil sa hindi nila pagsunod ay nagalit si Roy. Pinagpapumano sila ng kanilang ama. Sinubukan umanong awatin ni Yuri ang kanyang ama kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa niya pang kapatid para tumakas at humingi ng tulong sa kanilang tiyahin. Nang makatakas ang dalawang kapatid ni Yuri ay sa kanya ibinunton ni Roy ang kanyang galit. Pinagpapalo ni Roy si Yuri ng walis sa kanyang katawan. Din ito ang mukha ng bata at kinagpa sa dalawang hita. Dahil sa lala ng sinapit ni Yuri ay nawalan siya ng malay. Matapos niyang mawalan ng malay ay nagawa pa siyang higaan at gawing unan ng kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang mga kapatid, tiyahin at mga kapitbahay nila Yuri. Doon nadatnan nila ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Lumalabas din sa investigasyon na napagkamalan ni Roy na ang ikalawang anak niya ang sinasaktan niya. Gawa ng sobrang kalasingan ay hindi niya napansin na si Yuri na pala ang sinasaktan niya. Dahil sa nangyari ay sinampahan si Roy ng kasong parricide. Siya ay kinulong sa General Santos City Police Station 7. Base sa interview sa kanya ng mga otoridad ay hindi na niya maalala ang kanyang ginawa dahil sa sobrang kalasingan. Hindi niya daw ginusto na mawala ang kanyang anak dahil mahal na mahal niya ito. At kahit ganon daw ang nangyari ay inaruga niya pa rin ang kanyang mga anak. Maaring bunga daw iyon ng madalas na pag-aaway nila ng dati niyang kinakasama na si Ivy. Sa makatwid ay sinisisi niya si Ivy kung bakit nangyari iyon sa kanilang pamilya. Ayon naman kay Ivy ay dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya kay Yuri. Dapat daw na mabulok siya sa kulungan dahil pinatay niya ang walang kalaban-laban na bata. Abot langit naman ang pagsisisi ni Roy sa kanyang nagawa sa anak niyang si Yuri. Umiiyak siya at humihingi ng tawad dito sa nagawa niya. Labis naman ang paghihinagpis ni Ivy sa sinapit ng anak. Humihingi siya ng tawad dito dahil wala siya sa mga panahon na sinasaktan ni Roy ang anak. Ayon sa kanya ay gagawin niya ang lahat para hindi makalaya si Roy at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Pinangakuan din niya ang iba pa niyang mga anak na hindi na niya hahayaan na may makapanakit pa sa mga ito at pupunan niya ang lahat ng pagkukulang niya bilang isang ina. Sa iyong palagay, dala lang ba ng sobrang kalasingan kaya nagawa ni Roy ang krimen na ito sa kanyang anak? Anong masasabi mo sa kasong ito? Kung may kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay huwag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming video. Thank you for watching.